Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay City ng Marso 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:33 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes at nais ko po mag-vlog patungkol dito sa nangyayari kay George Irwin Garcia. Opo. Ang title ko po ngayon ay George Irwin Garcia, may balak ba dayain ang 2025 eleksyon? Opo. Kasi po ayaw niya atang pumayag eh. Ayaw niyang pumayag sa suggestion ng marami o ng mga tao na huwag mo nang ikabit sa internet yung vote counting machine hanggang hindi pa ready mag-transmit o hanggang hindi pa na-print yung resulta ng eleksyon. Ayan po ang kahilingan ni Attorney Respicio. Napakasimple po ay bakit ayaw niya. At ang daming sari-sari mga salita na sinasambit siya, si George Irwin Garcia po ang daming salita na hindi ko na maintindihan. Opo. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Yung mga salita na sinasalita niya na ang hirap intindihin. Ang hirap, magaling siyang iligoy-ligoy. Opo. Para lituhin ang mga tao. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ay simple lang naman ang suggestion ni Attorney Respicio. Huwag ikabit ang internet sa internet ang BCM hanggang hindi pa nagprint. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Ay bakit ayaw ni George? Di ba? Yan ang napakalaking katanungan po. Bakit ayaw niyang pumayag? At ang dami niyang sinasabi na yun nga ang hirap maintindihan. Ang hirap maintindihan. Una, ang sabi niya ay nag-demonstrate daw siya. Diyan sa sabi niya, nag-demonstrate daw siya, umagang-umaga, ay hindi naman yun ang pinag-uusapan eh. Hindi naman yun ang pinag-usapan. Ang pinag-usapan po dito, yung sa araw ng eleksyon. Ang sabi niya doon sa mga host, aywan ko kung sino yung, hindi ko na masyadong kilala yung mga host ng TV. Ang sabi niya, hindi ba nag-demonstrate ako dito? Sabi niya, maagang-maaga. Hindi ko naman kanya ikonekta sa internet. Ay hindi naman yun ang sinisita. At yan ay patunay pa na pwede palang hindi ikonekta sa internet muna. Pwede pala yun na hindi ikonekta. Ay bakit ngayon ay ayaw mong pumayag doon sa suggestion na huwag mo nang ikonekta sa portal, hindi ba? O doon sa switch link, huwag mo nang ikonekta sa internet. Kasi nga, ay kahit naman sinong tao ang nakakaintindi, pag naikonekta mo na yan, ay open na yan, hindi ba? Pwede nang pumasok dyan kahit na sino, yung kung ano-ano yan. At yun nga, ang lilinawin ko lang po ang sinasabi ni Attorney Respicio, ang sinasabi niya po, kasi maraming nagbablog ngayon, isa na yan si Attorney Libayan, ang sabi niya, ay sige nga kanya, iharap sa kanya ang computer at i-hack niya yan. Ay hindi naman ganun hindi naman ganun ang sinasabi eh. Ang sinasabi po, kung mayroong kakutsaba, kung mayroong actual
na mahahawakan yung computer, pwede na. At yun nga, kahit na yung hacker ay naandun sa labas, pero mayroon siyang kakutsaba doon sa loob, yun po ang pinapaliwanag. Mayroong kakutsaba doon sa loob. At usually, yung supplier yan ng machine o kaya kumilik mismo. Kung mayroong kakutsaba doon sa loob, yung physical na mahawakan niya, pwedeng i-hack nung nasa labas. Yun ang sinasabi niya. May kakutsaba, may katuwang doon sa loob. Hindi po sinabi nung kwan na, ang sabi niya nung una ay pwedeng i-hack yan. Pero nung ibinigay niya ang specific, ibinigay niya, yun ang, ay kasi ako, pinapakinggan ko po may masamang tao na may balak. Pero dalawa yan. Magtutulungan yan. Yung isa nasa labas, yung isa naandun sa may physical na access siya doon sa machine. Yung po ang sinasabi niya. Kaya nga kung minsan nabubwisit na ako doon kay kay Attorney Libayan dahil sinasabi niya, sige nga, sabi niya, sige nga, na ipahawakan sa kanya yung, ilagay sa tabi niya at paano niya i-hack, ay 15 years ago po, nakipag-usap ako mayroon akong barkada na IT expert din. Ang sabi niya din sa akin, kahit ano pwedeng i-hack, sabi niya. Kahit saan yan, sabi niya, pwedeng i-hack yan. Kaya nga lang matagal, baka buwan, sabi niya, aabutin ako ng buwan bago kita ma-hack, sabi niya. At ngayon ay may natutunan tayo kay Attorney Respicio na kung may physical access ka doon sa machine, madali. Kahit na nga may password yan At yun ang example niya, yung nabibili na nakaw, hindi ba? Yung ninakaw na computer ay dinadala sa sa computer shop, hindi ba? Inaayos nila. Ganun po yan. Kasi may physical na access ka doon sa machine. Yun po. Ngayon, ano pa ang sabi ni George Irwin Garcia? Ano po ang sinabi niya? Ay dahil nga attorney ito magaling po ito magaling Ang sabi niya, hindi daw siya mag-i-issue ng order kasi ang hinihiling po ni Attorney Respicio, magdagdag lang ng isang linya o ng isang number doon sa procedure na huwag ikabit ang computer o boot counting machine hanggang hindi pa na-print. Yun ang sinasabi niya. Ang sabi naman ni George Irwin Garcia ay kung hindi nakasama yan, ay hindi talaga gagawin yan. Ang sabi niya ay pilosopo po yan ganyan. Pilosopo po yan. Hindi raw nakasabi na ikakabit. At ang sabi pa niya nga ay hindi daw nakakabit ay sinungaling po yang ganyan. Kasi alam naman ng mga teacher yan kung nakakabit na sila nung nakaraang eleksyon. Alam nila yan. At tinanong nga, nakakabit ba yan? Ay oo, sabi nila. Hindi ba? Adi sinungaling ito si George Irwin Garcia. Ngayon, ang depensa niya ay pilosopo. Ay bakit pilosopo? Ito po hindi naman daw sinabi niya o wala doon sa procedure na ikakabit. Adi hindi nakakabit yan. Yun ang sabi niya. Ay, sige, ipagpalagay na uubra yang ganyan. Pero pilosopo lang yan Ay paano naman kung mamimilosopo din ako? Hindi ba? Mamimilosopo ako. Ay hindi naman isinabi dyan na huwag ikabit. Adi pwede nilang ikabit. Hindi ba? Pwede nilang ikabit Kasi nga hindi naka-specific na instruction na huwag ikabit. Adi pwede nilang ikabit. Hindi ba? Pilosopo po yan. Pero ako po ay bilang isang engineer ay gumagawa po ako ng mga procedure. Na
halimbawa, may ni-repair ako na isang machine. Ngayon, pinagana ko yan at yung sa sarili kong style, gagawa po ako ng procedure. Ganun po yan. At i-indicate ko yun, ano yung sunod-sunod niyang gagawin. Kasama po yan na i-switch mo yung o isaksak mo sa kuryente. Kasama po yan. O isaksak mo sa internet. Kasama po yan. Sinasama namin yan. Opo. Ganun po yan. Kung anong number yan. At pinag-aaralan talaga namin yung procedure. Opo. Ulitin ko ako ay gumagawa ng yung maintenance procedure o yung paano i-operate yan. O, halimbawa, yung kutsi, hindi ba? Yung kutsi, bagong-bago, ay hindi mo nilagyan na nakabitan mo ng battery. O, ay adi, hindi aandar. O kaya, hindi mo nilagyan na lagyan mo ng gasolina. Adi, hindi aandar. Sa unang testing, ilalagay mo yung procedure po. Lahat yan. Opo. Kailangan specific yan. Kasi nga, pag hindi nakalagay doon, ay kung gumawa sila ng isang procedure, baka idemanda pa sila Nagkamali ka hindi ba? Ganun po yan. Pilosopo lang ito si Kwan Pero natatawa na lang po ako At saka, yung pang-isang sinabi niya na, kaya nga kako nililito lang niya ang mga tao Una, sinabi niya, hindi raw nakakabit. Nag-demonstrate daw siya doon sa TV station ata yan dinala daw niya doon hindi naman ako nakakabit, sabi niya Ayun na nga ngayon, ang isa pa sa sinabi niya po, ay yung sinabi niya na private daw. Ay ito na naman ang panlilinlang niya Kasi kahapon, diniscuss ko yung yung private IP address at saka yung public IP address. Maliwanag po yun. Kung gusto nyo, pakinggan nyo po doon. Ngayon, gumamit siya ngayon dito ng private. Ay mabuti ay sinagutan ni Atty. Respicio. At ni-research ko naman kahapon. Ay oo, kanya. Oo, private talaga, sabi niya. Pero, iba pala ang tinutukoy. Kasi ni-research ko po kahapon sa opisina, hapon na, bago ako umuwi. Ang tinutukoy pala yung manner ng pag-inscript. Opo, yung manner ng pag-inscript. Kasi po tayo, pag nagpapadala po tayo ng message, hindi naman yun ang message ang dumadaan sa linya ng internet. Hindi yung message natin. Kung hindi, inaayos yan. Inaayos nila, pinapalitan nila. Ang alam ko dyan, 0 at saka 1 lang ang ginagamit Nagkakaintindihan na yan 0 at saka 1 o kaya yes or no. Ganun lang yan. Binabago nila o ini-inscript nila sa sarili nila tapos aayusin na lang pagdating doon sa padadalhan. Kaya yun ang tinatawag natin na secure. Yun. Yun lang pala. Yung basahin ko naman yung HTTPS na nababasa natin. Nababasa natin yan HTTPS means Hypertext Transfer Protocol Secure. Yung S dyan, secure. Ay ang ginamit naman nito ni George Irion Garcia, lilituhin niya talaga mga tao private, sabi niya. Mabuti, sinagutan. Oo. Sabi ni Atty. Respicio, private talaga yan. Pero hindi ganun yan. Ang sinabi pa niya ay hindi secure Parang safe o safety, parang ganun Pero nung tinignan ko sa internet, secure pala yung S dyan. Yung
HTTPS o Hypertext Transfer Protocol Secure. Ayan po. Ay niluluko talaga ni George Irwin Garcia ang mga tao. Halos lahat kasi yan ang ginagamit. Yang secure o ginamitan ni George Irwin Garcia ng private. Hindi ba? Mabuti at sinagutan agad ni Attorney Respicio. Hindi ba? At hinabong nga niya magdala ka kanya ng ng IT expert at magdebate kami. Ayan na nga dapat Kasi hindi naman kayo magkakaintindihan At alam yan ng mga abogado. Naririnig ko yan sa mga abogado. There is no meeting of minds pag magdebate ang abogado at saka doktor. Kasi nga iba Hindi ba? Kaya nga sa korte ay nagdadala ka ng abogado mo kasi ang magdidebate yung dalawang abogado. Kung ang pinag-usapan ay batas. Hindi ba? Ay ngayon ay ang pinag-uusapan ay itong internet. Hindi ba? Ay magdala ka ng IT expert mo. Hindi ba? Magbayad ka ng IT expert. At dapat yung dalawa magkabila. At dapat isa dyan ay yung abroad, galing ng abroad. Hindi ba? May pira naman ang kumilik para yun ang sasagot. Hindi ikaw kasi nga lumalabas, niluluko mo lang ang mga tao. Ayan po At ito ikuwang ko na gustong palabasin ni George sila ay mabuti. Mali po yan. At yan ang tatalakayin ko ngayon. Mali po yan. Opo, sinasabi ko na, mali yan. Ang tao ay maniniwala naman kayo sa akin na naligaw. Opo, ang tao ay naligaw. Ang tao po ay rebelde sa palatuntunan ng Diyos. Opo, totoo po yan, rebelde. Opo, ayaw sumunod sa batas. Ayaw. Iniiwasan nga ang batas Kaya nga lang ay iba-iba ang degree. Ang mga diktador po, walang batas sa akin. Ganyan ang sinasabi nila. Ay diktador nga yun Rebelde nga walang batas-batas. At gusto niya siya ang gagawa ng batas. Katulad ni Trump ngayon, namumblema siya. Kasi ay yung tarif para ang magsusulder niyan, yung mga consumer. Ay ngayon ay binabawi na niya, hindi ba? Ganun po yan kasi nga ay gusto niya siya ang batas Hindi ba? Ganun po yan. Ngayon nga lang ay iba-iba ang degree. Ngayon, ang gustong palabasin ni George Irwin Garcia, para bang, bakit mo sinisita kami? Ay kami ang authority. Wala kaming ginagawa na masama. Ganun ang ibig niyang sabihin O hindi kami gagawa ng masama. Ay hindi po ganun ang itinuturo ng Biblia. Opo. Hindi po ganyan ang itinuturo ng Biblia. Ang lahat ng tao ay hindi makakapunta sa langit. Lahat po. Maliban na ikaw ay kahabagan ng Diyos. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Huwag nating i-assume na lahat ng tao ay mabuti. Hindi. Ang Biblia po tinuturo, ang lahat ng tao ay naligaw. Ang lahat ng tao ay hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Yan po ang tinuturo. Tapos ito si George Irwin Garcia ay ganyan ang kwan niya. Para bang siya na ang pinakamagaling at hindi siya manluloko. Yan ang gusto niyang sabihin Kaya nga, idinidimanda niya ngayon Iyan po. Maalala ko, yung si
Si Noli Natanyes ba yun? Pero patay na yun eh. Tinanong niya si Kwan eh, si Ninoy Aquino eh. Ha? Sa TV station? Noli Natanyes ba yun? O, ano ba kwan yun? Yung kwan yun eh, yung foreigner yun eh. Ang sinabi niya kay Ninoy, sinasabi mo ba kanya na ito mga general na ito ay mga kwan ito? Mga walang kwintang tao o mga korap? O, kasi dinesisyonan si Ninoy na kwan siya eh, yung patayin siya eh, ng Judge Advocate General. O, tinanong siya ngayon, sinasabi mo ba kanya na itong, kini-question mo ba kanya ang mga pagkatao nito, mga general na ito? O, ay sinagot siya ni Ninoy, ay sino ba kanya nag-appoint dyan? O, ay si Marcos. O, sino ang nag-promote dyan? Ay si Marcos. Alaga naman nalalabanan nila si Marcos. O, napahiya eh. Ganon din po yan. Ang gustong palabasin ni George Irwin Garcia ay sila ang matuwid. Ay hindi po ganon. Hindi po ganon. Ang Biblia po nagtuturo na walang matuwid eh. At yan ang natutunan ko sa Biblia. Hindi po masama ang magtiwala. Pero ako ay hindi ako basta-basta nagtitiwala. Kasi nga dyan sa natutunan ko, i-assume natin na lahat ng tao mandadaya dyan sa eleksyon. I-assume po natin yan. At yan lang nga ang ginawa nila nung 2022 election. Yan po ang ginawa nila. Dinaya po nila yun. Yung 2022 election. At napakagrabe po niyan. Hindi ganito ang ginawa nila. Hindi ganito. Ang nagpadala ng boto ay yung machine na nakakonekta sa Comelec server, which is local doon sa Comelec server o private. Yun ang nagpadala. Iisang machine lang. Ang nagpadala. Kaya panalo sila 51% po ng buong boto ng buong Pilipinas, yun ang nagpadala, iisang machine na hindi pala nagamit yung vote counting machine natin. Intindihin nyo po, hindi ba? Ang vote counting machine po ay public IP address. Pero ang nagpadala ng boto ay private IP address. Bakit private? Ay nakakonekta nga naka-wire doon sa Comelec server. Ayan po ang ginawa nilang kalukuhan. Ay pero nga, ay wala tayong batas na kung nadiscovery na ganyan, nadiscovery after 1 year ata na ganun, ay paano ngayong babaguhin yan? Sino ang nanalo? Wala Hindi ba? Wala Yun po ang pandaraya nung 22 election. Ngayon, ay ano ang gustong palabasin ngayon ni George Irwin Garcia? Hindi sila mandadaya. Ay i-assume po natin na lahat ng tao mandadaya. Diyan po tayo mag-uumpisa. At hindi po masama yan. Ito, sinasabi ko lang po sa inyo kasi nga ay compassion ang ginagamit ko, compassion, na kung saan yun ang ginamit ni Jesus Christ doon sa babae na nahuli ng adultery in the very act. Hindi ba? Nung sinabihan siya na batuhin natin ito, hindi nila binato. Kasi nga may compassion siya. Alam niya na ang tao ay alipin ng kasalanan. Alipin kasi Kaya may compassion siya. Ngayon ako, ang compassion ko naman dito, alam ko na ang tao ay masama. Kaya hindi natin i-assume na ito si George Irwin Garcia, bagamat ang gusto niyang palabasin ay sila lang ang mabuti, hindi ba? Hindi sila gagawa ng kalukuhan. Mali po yan. Si Jesus Christ, nung papunta na siya ng Jerusalem, malapit na siyang ipako palapit na sila ng palapit doon. Nung malapit na sila, he saw the city, nakita niya yung city
and he wept over it. Tumangis siya dahil nakita niya na kawawa yung mga tao, walang nagtuturo, naligaw, at gumagawa ng mga kasamaan. Yan po ang tao. When he saw the city, he wept over it. Tumangis ang ating Panginoong Hesus. Hindi ba? Kasi nga alam niya na naliligaw at walang nagtuturo. Parang parang sisiw, basang sisiw na iniwan ng ina nila. Ganun po ang description ni Jesus Christ. He wept over it. Ayan po Pero bago po ako magtuloy-tuloy ay hayaan nyo muna na batiin ko muna ito mga sumusubaybay po sa atin at ako ay nagpapasalamat. Ay ito po sila si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jus Salan, Elenita Sklapter ng Germany, Ben Puno, Liti Peralta ng Mamburo Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querticio, Jonah M., Rinaldo Abintino, Mer Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Louis Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andiguid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Virtur Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alban, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Helmihinir Dogarde, Robin Delpin, Mama Gina, Lanzo Bintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin, suportahan at yung panoorin palagi. Ito po sila Michael Apasibi Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Ruja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dangerous Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kaawal di Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na ano ang gustong palabasin? Ang katanungan ko po, bakit ayaw niyang pumayag? Ay dapat pumayag ka na, George. Wala namang mawawala dyan na huwag mo nang isaksak yung vote counting machine sa internet. Kasi nga, delikado yan parang tindahan po yan na kailangan isasara mo yung tindahan kung matutulog ka na. Ganun po yan. Ay kung nakabukas yan, ay nanakawin, hindi ba? Ganun po yan, Ngayon ay ito po, bakit sinasabi ko po na i-assume natin ang lahat ng tao ay manluluko? Yan po ang natutunan ko sa Biblia. Hindi po masama yan. Lalo na kung ganito ang naiisip ko, compassion po compassion. Kung nagkasara po ang isang tao, halimbawa, nangalo niya, ako ay ang iniisip ko dyan ay ako, yung nalulungkot ako dahil siya ay biktima nabibiktima nga siya ng kasalanan Yan po ang itinuturo ng Biblia. Hindi doon sa i-condemn ko siya,
Kung hindi, tutulungan ko siya para siya makaalis doon sa kasalanan. Compassion nga Dahil ako ay naranasan ko na rin yan Hindi ba? Ganun po yan. Alam ko na yan dahil naituro sa akin. Ganun po yan Romans 3, verse 9 hanggang 12. What shall we conclude then? Do we have any advantage? Not at all. Sabi po ni Paul, not at all. Sabi niya, ay si Paul po kwan na ito, born again na ito What shall we say then? Sabi niya, do we have any advantage? Not at all, sabi niya. Walang advantage yung na-born again at saka kwan. Walang advantage yan. Kasi nga ay parehas lang yan, nagkasala For we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. Ayan po, under the power of sin. Lahat po tayo. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Yan po ang sinabi ni Paul. Ngayon, lilinawin ko lang po dito ito, ginagamit po ito sa umpisa para kumbinsihin mo yung tao magsisi. Pero mayroon na po nagiging righteous. Yung nagsisi at kinahabagan ng Diyos, yun po ang binabago ng Diyos. Yun po. Huwag po kayong magkamali na forever na walang righteous. Mayroon po kasi nga may kinahabagan na Yun na nga yung ibinibigay yung kanilang kayamanan. Ibinibigay na yung kanilang buhay, ang kanilang time sa gawain ng Panginoon. Ang hindi po born again, namamatay po yan dahil sa kapirasong lupa o dahil sa kayamanan. Nakikipag-away sa kayamanan. Ang mga born again po hindi. Yung tunay, ang gusto nilang mangyari sa buhay nila, sila ay mamatay para kay Kristo. Yan po ang kaibahan. At yun po ang mga righteous. Pinapamigay na nga ang mga kayamanan yan, hindi ba? Bakit pa sila makikipagpatayan sa kapirasong lupa? Hindi ba? At ito nga, itong kwan na ito, itong eleksyon na ito, papatay po yung iba dyan. Opo, papatay para manalo lang, hindi ba? Hindi matatakot na makasuhan. Hindi matatakot yan. Ganun po yan. Romans 3:10, as it is written, there is no one righteous, not even one. Romans na naman ito, inulit po, hindi ba? Pero uulitin ko lang pag ikaw ay handa ng mamatay para kay Kristo o ibinibigay mo na ang iyong buhay para kay Kristo, yan po ang mga righteous. Sigurado po yan. Naintindihan na niya kung ano ang buhay o ano ba yung kayamanan. Naintindihan na niya. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Paano mong lalabanan ito na ang puso ng tao ay mapandayang tunay at walang hindi ma-cure yan Hindi ma-cure. Diyos lang po ang mag-cure. Kasi siya ang gumawa sa atin. Diyos lang. Kung kinahabagan ka ng Diyos, i-cure ka. At nakasulat pa dito, who can understand? Who know it? Na ang isang tao ay masama. Yung kwan niya ay deceitful yung mga sinasabi niya. Hindi mo alam kasi nga the heart is deceitful above all things. Kaya kung sinasabi ni George, tanungin kita, gusto mo ba na ikunikta o hindi? Bakit? Ay simpre, magsasalita siya ng ililigaw niya ang tao, hindi ba? Tanungin natin si George, bakit ayaw niya? Kung ako sa'yo, George, pumayag na ako papayag na ako sige, wag na natin ikunikta. Ikunikta na lang natin kung tapos na. Hindi nila mahak, hindi ba? Tama naman, hindi ba? Anong mahirap dyan? Anong mahirap intindihin dyan? Pero nga, the heart is deceitful. Gagawa siya ng mga salita
para iligaw ang mga tao. Ayan po ang nangyayari, hindi ba? Kasi nga ang tao ay alipin ng kasalanan o alipin ng kasamaan. Ayan po. Yan po ang nilalakad ko dito. Kaya huwag po tayo magtitiwala at kung maari, may compassion tayo. Hindi ba? Bakit ba yan ay nangalo niya? Ay ganun nga alipin nga ng kasalanan Bakit ba siya nagnakaw? Ay alipin nga ng kasalanan At maaalis lang yan kung sila ay makipag-isa kay Kristo. Ang sino mang tao makipag-isa kay Kristo, siya ay isang bago ng nilalang. Yan po nakasulat. Ang sino mang tao makipag-isa kay Kristo, ay nakipag-isa na ba sila kay Kristo yan? Hindi saka na lang, hindi ba? Busy ako, saka na lang. Nakipag-isa ba sila kay Kristo? Ay, yun talagang nakipag-isa o nakipagkontrata o nakipag-agreement. Yan po. Kung wala yan, wala alipin ng kasalanan yan. Opo, yan po ang nakasulat sa Biblia. Sige po at hanggang dito na lang po at medyo mahaba na at dinadalan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay lahat po ng nakikinig ay nakakakuha ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. George, makinig ka George, hindi ba? Pumayag ka na kasi, hindi ba? Ay gusto pa ata kantahan ka na pumayag ka na George, hindi ba? Pumayag ka na. Wala namang mawawala dyan na huwag mo nang ikunikta sa internet ang vote counting machine hanggang hindi pa ready o hanggang hindi pa na-imprinta yung mga resulta. Hindi ba? Sige po at hanggang dito na lang po mga kababayan, mga minamahal, hanggang dito na lang po at muli ay isang magandang umaga sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.